Hello mga kahugot! Welcome back to Ma'am Hugot. Learn today, grow tomorrow. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang ilan sa pinakamahalagang bahagi ng research, ang research variables at experimental design. Gagamit tayo ng isang halimbawa ng eksperimento. Effect of different citrus juices on the browning rate of apple slices. Sa pagtatapos ng lesson na ito, malalaman ninyo kung ano ang independent variable, dependent variable, controlled variables, at kung paano bumuo ng isang maayos na experimental design. Kaya tara, simulan na natin. Una, ano nga ba ang research variables? Sa isang eksperimento, hindi basta-basta lang tayo gumagawa ng observations. May mga bagay tayong sinasadyang baguhin, may mga bagay na sinusukat, at mayroon ding mga bagay na kailangang manatiling pareho. Ang tawag sa mga ito ay variables. Sa ating halimbawa, gusto nating malaman kung alin sa iba't ibang citrus juices ang pinakamabisang makapagpabagal ng pag-brown ng apple slices. Dito natin gagamitin ang iba't ibang uri ng variables. So, what are variables? Ang variables ay mga salik o katangian na maaaring magbago o makaapekto sa resulta ng isang research study. Napakahalaga ng variables dahil tinutulungan nila tayong makita ang cause and effect o ang ugnayan ng sanhi at bunga. Kapag tama ang pagkilala natin sa variables, magiging fair, organized at reliable ang ating experiment. Kaya bago magsimula ang anumang experiment, kailangan munang tukuyin kung ano-ano ang mga variables. Ngayon naman, pag-usapan natin ang independent variable. Ito ang variable na sinasadyang baguhin ng researcher. Maaari natin itong tawaging cause o sanhi. Sa ating eksperimento, ang independent variable ay ang uri ng citrus juice na gagamitin sa apple slices. Kasama rito ang lemon juice, calamansi juice, orange juice, pomelo juice, clementine juice at lime juice. Mapapansin ninyo na ito lamang ang ating binabago. Lahat ng iba pang kondisyon ay mananatiling pareho upang maging patas ang eksperimento. Sunod naman ang dependent variable. Ito ang variable na ating inoobserbahan at sinusukat. Tinatawag din itong effect o bunga dahil ito ang nagbabago bilang resulta ng independent variable. Sa ating halimbawa, ang dependent variable ay ang browning rate ng apple slices. Ibig sabihin, inoobserbahan natin kung gaano kabilis o kabagal mag-brown ang bawat apple slice pagkatapos ibabad sa iba't ibang citrus juices. Ito ang magiging batayan natin sa paghahambing ng bawat treatment. Hindi sapat na baguhin lamang ang independent variable. Mayroon ding tinatawag na constant o controlled variables. Ito ang mga bagay na pinananatiling pare-pareho sa lahat ng experimental groups upang masigurong ang resulta ay dahil lamang sa independent variable. Sa ating eksperimento, pare-pareho ang uri ng mansanas, kapal ng hiwa, laki o timbang ng apple slices, dami ng citrus juice, oras ng pagbabad, oras ng pagmamasid, temperatura ng silid, ilaw sa lugar, uri ng lalagyan, at bilang ng apple slices sa bawat grupo. Kapag hindi pare-pareho ang mga ito, maaaring maapektuhan ang resulta ng eksperimento. Ngayong alam na natin ang variables, tingnan naman natin ang experimental design. Ang experimental design ay ang kabuuang plano kung paano isasagawa ang experiment. Dito natin inaayos ang control groups at treatment groups upang maging patas ang paghahambing ng mga resulta.
Sa ating experiment, mayroon tayong dalawang control groups. Una ay ang negative control group. Ito ang apple slices na walang anumang treatment. Ipinapakita nito kung paano natural na nagbabrown ang apple kapag walang inilalagay na juice. Pangalawa naman ay ang positive control group kung saan gumagamit tayo ng ascorbic acid o vitamin C solution na kilala nang nakatutulong sa pagpigil ng browning. Ito ang magiging standard o batayan kung gaano kabisa ang ibang citrus juices. Pagkatapos ng control groups ay ang experimental groups o treatment groups. Mayroon tayong 6 na grupo. Group 1, apple slices na ibinabad sa lemon juice. Group 2, apple slices na ibinabad sa calamansi juice. Group 3, apple slices na ibinabad sa lime juice. Group 4, apple slices na ibinabad sa clementine juice. Group 5, apple slices na ibinabad sa pomelo juice. At Group 6, apple slices na ibinabad sa orange juice. Isa pang mahalagang bahagi ng experimental design ay ang replication. Sa ating experiment, bawat grupo ay may 5 apple slices o 5 replicates. Bakit ito kailangan? Kapag mas maraming samples, mas nababawasan ang epekto ng random errors. Mas nagiging reliable, accurate, at trustworthy ang ating resulta. Sa research, hindi sapat ang isang sample lamang. Mas maraming tamang replicates, mas mataas ang confidence natin sa conclusions. Bago tayo magtapos, balikan natin ang mahahalagang konsepto. Ang independent variable ay ang uri ng citrus juice na ating binago. Ang dependent variable naman ay ang browning rate ng apple slices na ating sinukat. Samantalang ang constant o controlled variables ay ang lahat ng iba pang kondisyon na pinanatiling pare-pareho upang maging patas ang experiment. Kapag tama ang pagkilala natin sa variables at maayos ang ating experimental design, mas magiging valid at reliable ang result ng ating research. Guys, ano sa tingin ninyo ang hugot ni teacher? Minsan, iniisip natin na ang maliliit nating ginagawa ay parang walang gaanong halaga. Pero sa science, bawat maliliit na observation, bawat tanong, at bawat simpleng experiment ay may malaking ambag sa pagbuo ng bagong kaalaman. Tandaan ninyo, hindi nagsisimula ang mga malalaking tuklas sa malalaking hakbang. Kadalasan, nagsisimula ang mga ito sa simpleng tanong na, ano kaya ang mangyayari kung? Ang tunay na sayantipiko ay hindi lang naghahanap ng tamang sagot. Mas mahalaga, marunong siyang magtanong, magmasid ng mabuti at handang matuto sa bawat resulta. Kahit pa hindi ito ang inaasahan. Kaya huwag matakot magkamali. Sa research, ang bawat pagkakamali ay pagkakataon para matuto at mas mapabuti ang susunod na eksperimento. At ito ang hugot natin ngayong araw. Parang research lang ang buhay, hindi lahat ng experiment ay nagbibigay agad ng inaasahang resulta, pero bawat pagsubok ay may itinuturo na magpapalit sa atin sa tamang sagot. Kaya patuloy lang tayong matuto, magtanong, mag-obserba at huwag mawalan ng curiosity dahil ang maliliit na hakbang ngayon ang magiging pundasyon ng malalaking tagumpay bukas. Learn today, grow tomorrow, and always make a difference. Maraming salamat sa panonood mga kahugot. Kung may natutunan kayo sa lesson na ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang ating mga susunod na science at research lessons. Comment din sa baba kung anong research topic ang gusto ninyong talakayin natin sa susunod.
Ako si Ma'am Hugot, reminding you, learn today, grow tomorrow. Hanggang sa muli!